Ang pinapangarap kong motorsiklo by Mark Paul P. Prowell. Ang isang sasakyan na iba't ibang lahi ang gumawa. Yung iba ay may 4 na gulong, pero ang motorsiklo ay 2. Ito ay kilala na ginagamit na transportasyon ng ating mga kapwa para mapadali ang pagpunta sa destinasyon ng hindi nagmumukhang kawawa. Ako'y sumasakay pa sa pampasaherong sasakyan sa tuwing pumupunta ng paaralan at ng bayan. Minsan lumalampas na ako nang hindi ko namamalayan. Dito ko naisip na sana magkaroon ako ng sariling sasakyan. At lumipas nga ang ilang taon ay sinagot na ng Panginoon ang matagal kong pinapangarap na magkaroon. Ito ay ang motorsiklong magagamit ko sa matagal na panahon. Ilang araw, buwan, at taon ang lumipas. Itong motorsiklo ko ay pinakitaan ako ng gilas sa bawat daan ng malubak. Minsan ako'y di makaiwas. Lalo na dito sa Samar na ang lubak ay walang wakas, na kapag ito'y nadaanan, siguradong ika'y wala ng bukas. Ito nga palang motor ko ay isang 125cc lang, pero hindi mahalaga sa akin ang bilang sapagkat ito'y pinaghirapan ng aking mga magulang. Kaya ako'y nagpapasalamat bilang nilalang. Lagi mong ipagpasalamat sa Diyos kung anong meron ka, dahil lahat ng bagay na meron ka ay nanggaling sa Kanya. Maliit man o malaking bagay, dapat magpasalamat ka. Kapag hindi mo yan ginawa, ay gagawin kanyang palaka. Dumating ang mga araw na napatanong ako, matipid ba o hindi ang pagkakaroon ng motorsiklo? Dahil noon pamasahe lang ang problema ko. Ngayon problema ko na ang gasolina at maintenance ng motor ko. Isama mo pa ang motor wash na ngayon ay ginagawa ko, kung makita nyo. Diba mapapaisip ka na lang talaga kung matipid ba o hindi. Pero kung magaling ka sa math, ay total mo na lang. Para sa akin, hindi naman siya magastos dahil sila mama naman ang nagbibigay sa akin. Ang sabi naman ni mama, mas magastos daw kapag namamasahe, pero mas maganda kapag meron kang sariling motor dahil hawak mo ang iyong biyahe. At siguradong sa bawat hangin na iyong matatamasa ay may kakaiba itong saya. Tatapusin ko itong tula sa isang patnubay. Kung saan ka man pumunta, dapat ang Panginoon ang lagi mong gabay dahil siya lang ang makakapagbigay ng kasiguraduhang kaligtasan sa pag-uwi mo sa inyong bahay. Malayo man o malapit ang pupuntahan, nararapat ikaw ay maghinay-hinay sapagkat sa iyo'y naghihintay ang iyong inay at itay. Kaya laging mag-ingat sa bawat biyahe nang sa gayon ay makatikim pa ng kape at tinapay. Nang dahil sa pagwashing ng motor, ako'y naging isang makata. Kaya abangan nyo na lang mga inzen ang mga susunod na kabanata. Nasayang na naman ang 3 minutes ng inyong buhay. Salamat sa panonood guys. God bless you all!